Now, why deliverance requires compassion, not just authority. Again, yung topic natin ngayon, why deliverance requires compassion, not just authority. No, bakit yung deliverance required siya na hindi lamang ito compassion. Hindi lang ito authority. Deliverance ministry is not just authority. Kapag may authority na ako, okay na ito. Napasunod ko na yung demonyo, okay na ito. Yung demonyo, napalayas ko, na-torture ko by the angel of the Lord, okay na ito. No, hindi po nagtatapos yung deliverance dahil may authority ka. It requires compassion. It requires, kailangan mo magkaroon ng compassion sa mga taong inaapi. Hindi mo lang basta pinakain yung anak mo, kundi concern ka pa sa future niya. So, I hope naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Hindi mo lang pinakain yung anak mo. Ang iniisip mo rin is yung future niya. So, ganun din po sa deliverance ministry. Hindi po ito require hanggang buhayin mo lang siya. Hanggang maiparanas mo lang sa kanya yung pagkain. No, kailangan mo rin iparanas sa kanya yung future niya at willing kang tulungan siya. Because Jesus, yung sabi pa rito sa Mark 1:41, and Jesus moved with compassion, stretched out his hands and touched him. Before niya ginamit ang kanyang authority, the first thing na nangyari is, Jesus moved with compassion according sa Mark 1:41. And I believe we are a believer of Christ. We are a followers of Christ na kung ano yung ginagawa ni Jesus, ginagawa rin natin. Kaya nga, yung ministry ng ating Panginoon is healing and deliverance ministry. Kung mapansin nyo, yung pinaka-vital na nangyari sa panahon ni Jesus is more on healing and deliverance. Maybe 70% healing and deliverance ministry. At to the point, dahil sa authority na meron siya, is napakamalan siyang Beelzebub. At sinabihan si Jesus na yung demonyo, kaya ka nakapagpalaya sa demonyo, kasi ikaw mismo, demonyo sa loob. At kaya yun nasabi ni Jesus, kaya yun ang dun nasabi ni Jesus na ang humamak sa anak ay mapapatawad ba? Pero may kasalanan na hindi na papatawarin. No? Blasphemy of the Holy Spirit. There are people know how to rebuke demons. No? I believe even yung albularyo, they can cast out demons. At yung demons na marirebuke nila is yung mga lorang, yung mga kapre, yung mga engkanto, yung mga fallen angels. Pero pagdating na sa high rank demons, spirit of lust, spirit of greedy, yung mga high rank demons, hindi nila yung mapapalayas. So, yung albularyo, yung authority nila is hanggang sa mga engkanto lang. Pero we, as a child of God, we are limitless. Hindi tayo limited. Habang naglilingkod ka na naglilingkod sa Panginoon, lalong nag-i-increase yung anointing, lalong kang nagiging, kasi sa spiritual, may tinatawag tayong spiritual mga ranking. Kasi we are a soldier of Christ. So kaya tayo tinawag na soldier of Christ para ma-realize natin na yung pagiging sundalo or pagiging pulis, may ranking din. May general, may major, lieutenant. So the more ka nag-aaral, kaya nga nag-i-schooling. Kaya nga sabi ni Hosea, sabi sa Hosea 4:6, my people perish because lack of knowledge. May knowledge siya. Pag sinabi natin lack of knowledge, may knowledge, pero kulang. Kaya sabi ko kanina, there are people who know how to rebuke demons, but do not know how to restore broken people. Kaya nila mag-cast out ng demons, pero hindi nila kaya i-restore yung mga broken na tao. Hanggang yung nagamit yung authority, hanggang dun lang. Basta pinakain mo lang. Pero wala ka na pakialam sa future nila. And they are voices that carry authority. But the hearts
but the hearts that have forgotten compassion. No, dala-dala yung otoridad kasi hindi naman lahat ng sundalo, mahalin nila yung trabaho nila. Yung iba sundalo dahil lang sa sahod. Pero wala ng puso. Example, katulad ng nakita ko last time sa checkpoint. LTO, may authority, pero may compassion. Kasi yung tatay na nahuli nila, yung walang side mirror. Tapos nakikita talaga yung motor ng matanda is parang old na talaga. Tapos sabi ng matanda, yung trabaho ko sir, mga lakal. Bali, kung may naipon akong mga bote, sinasakay ko dito sa ano. So, even na may authority siya. Pwede niyang dakpin yun, pwede niyang ipapenalty. Walang side mirror. Sira yung ilaw sa harap. Kung siguro yung aabot yung penalty niya nasa mga 20,000. Tapos, yung registration, expired pa. Malaking Pero dahil hindi umiral yung authority. Andun na yung authority. Pero yung authority niya, sinabayan niya ng compassion. Sabi niya, tay, next time, ganito na lang. Tapos binigyan niya pa ng merienda. Grabe. Sabi ko, itong klaseng authority ng gusto ko sa spiritual. Hindi lang basta-basta gagamitin yung authority dahil makapangyarihan siya. May kapangyarihan. No, ginamit niya yung authority para ipadama yung puso. So sa deliverance pala, para hindi tayo ma-destroy ng kaaway, kailangan din ng pagmamahal. Kasi sabi na Apostle Paul, kahit makapagsalita ka ng speaking tongues, pero hindi mo yun, wala kang pagmamahal, no, basura. Because God is love. If you see love, you see God. At dito ko naintindihan, sabi ko, kung tutuusin, ang laki ng penalty yun. Pero dahil LTO siya, pero may puso. Hindi niya ginamit yung authority niya to manipulate people. Hindi niya ginamit yung authority niya para take advantage. LTO ako. Manimalus ko sa una gani kay dati nga hindi ako LTO. Pag nahuli ako, magbabayad talaga ako ng malaki. Pero dahil nakita niya yung sitwasyon ng isang tao, pinakain niya pa niya. So, mahalaga yung authority, yes. Pero hindi natin pwedeng iset aside yung compassion. Amen. Say amen if you agree. Hallelujah. So, hindi ko pa sinasabing hindi mahalaga ang authority. Ang sinasabi ko po is, yung authority kailangan lagyan ng compassion, pagmamahal. Kasi kung hindi natin sasabayan ng pagmamahal yung authority, no? Doon magsisimula yung pride. Amen, amen. And this is one of the greatest dangers in deliverance ministry. Ito yung tinatawag nilang kasi ako ngayon nasa deliverance tayo ministry, lalo na yung pastor, we are pastors, we are in the deliverance ministry. At may nakilala akong pastor na tumigil sa deliverance ministry. Sabi niya, Pastor Del, dati akong deliverance ministry. Yung ministry ko dati, deliverance ministry talaga kami. Pero ngayon, deliverance ministry pa rin, pero every encounter retreat. Sa 1 year, 2 beses na sila nagdi-deliverance. Sabi ko, bakit pastor? Siya kasi hindi biro. Imagine, sa isang tao, abot ka ng 2 oras, mag-cast out. May mga fallen angel. Tapos ngayon, sabi niya, parang pinapatay yung oras namin. Tapos, grabe yung atake. Sunod-sunod. Pero ang sabi ko sa kanya, okay naman yung atake, pastor, kasi sabi ng Bible, no weapon formed. Ibig sabihin, yung mga nahulma ng kaaway na weapon, hindi yun sa Bisaya pa, di magmalampuson. Hindi yun naman yun magtatagumpay sa atin. Sa hindi kaya. Gusto ko yung normal na lang. At dito ko naintindihan, hindi pala talaga biro ang deliverance ministry. Pero hindi ibig sabihin, hindi biro ang deliverance ministry, ay may maipagyayabang na tayo. Wala po. Sabi ni Apostle Paul, reminder niya sa atin, hindi porket nakapag-cast out ka ng demon, siya hindi, mas lamang ka na. Wala. Sa mata ng Diyos, pareho lang po tayo. Kasi pagdating sa langit, ang tawag sa atin, hindi pastor, hindi prophet, hindi apostol, hindi bishop, reverend. Lahat
ay papunta din talaga sa servant. Ibig sabihin, pare-pareho. Kasi minsan sa title, the more title na maaangkin mo, the more expectation. Amen. Kasi pagdating ng panahon, no, tayo, no, darating panahon, ang tawag sa atin servant. At dito ko naintindihan, and this is the one of the greatest danger in deliverance ministry. Ito yung warning sa atin or nakakatakot sa deliverance ministry. Yung panganib. No, ito, treating wounded souls like spiritual projects. No, ginagamit natin yung mga taong sugatan na kinakasot natin bilang projects. Instead of people, Jesus died for. Instead na yung tao, instead, yung ano ba, yung motibo natin nagiging iba. Ginagawa natin collection yung deliverance ministry, deliverance and healing. Pero nawala, hindi na natin pinapalo up. Hindi na natin ni-remind na nagpakamatay si Jesus para sa kanila. No, many who are oppressed are not merely fighting demons. So maraming kasing tao na sabi pa, gidaog-daog na, tinutorture na ng demonyo, pero hindi sila marunong makipaglaban sa demon. They are fighting rejection. No, yung mga tao na ginagapos ng kaaway, they are fighting rejection, trauma, takot, abandonment, kahihiyan, betrayal, yung pagtatraidor, and silent pain hidden behind smile. Ang nakita kasi natin is yung demons na pumasok sa kanila. Yung sakit na meron sila. Pero hindi natin, kailangan din nating makita is yung, kung ano yung pinagdadaanan nila. Kung paano natin masusolusyonan. Hindi masama ang deliverance. Kasi kung i-deliver natin ang isang tao without discipleship, na wala tayong pinag-iba sa albularyo. And the powers of God, no? Lagi po natin tatandaan ito. The power of God can cast out devils in a moment. But only the love of God can heal the broken places. The broken-hearted. So, ulitin ko po, the power of God can cast out devils. But only love of God can heal the broken heart. So, yung power ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos, normal talaga yun. Mapalayas talaga ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Pero walang ibang na makakapagpagaling sa puso nila kundi yung pagmamahal ng Panginoon. No, yung pagmamahal ni Jesus. Yung gospel. Because deliverance without compassion can free a person sa paglabas while leaving them bleeding inwardly. No, na-deliver ng isang tao, nangisay, sumigaw, pero iniwan mo pa rin sugatan. Kailangan na siya ng inner healing. Kailangan niya ngayon ma-realize na hindi lang ito patungkol sa manifestation. No, patungkol din ito. No, kailangan mo din siyang turuan, no, to disciple. No, kailangan mo siyang i-disciple. Because Jesus never ministered with power alone. Si Jesus, hindi lang po siya nag-minister through power. Jesus carried, tutusin. Oh, Jesus trembled. Demons trembled before him. Lahat ng sakit bow before him. Lahat ng bagyo, lahat ng storm obeyed him. Pero ang Bible, lagi sinasabi sa atin at pinare-reveal sa atin something deeper. May mas malalim pa doon. Aside sa manifestation ng kanyang power, he was moved with compassion. So, ibig sabihin, starting, yung pinakauna is deliverance, healing. Pero si Jesus hindi nagtatapos hanggang healing. Concern siya sa kaluluwa. Si Jesus, kung concern si Jesus sa physical body, mas concern ang ating Panginoon pagdating sa spiritual. So, kailangan natin sundin ng Panginoon na hindi lang tayo concern sa physical body. Yes, okay yun. Na maawa tayo sa sitwasyon nila, maawa tayo sa ginagapos sila ng kaaway, naawa tayo dahil may sakit silang kanser, okay po yun. But ang pinaka deeper is
magkaroon tayo ng awa pagdating sa spiritual journey niya. Kasi parang ganito ba? Ay, example, pag ang anak, alam mo, isa kang pastor or isa kang leader ng church, pag yung anak mo na hindi nakapag-devotion ng 3 araw, parang wala lang sa'yo. Parang wala lang sa atin. Pero pag yung anak natin or kapatid natin, hindi lang nakakain ng 1 araw or 1 meal, nawo-worried tayo. Bakit? Pag hindi maka-devotion ng 2 araw, parang normal lang. Parang wala. Pero pagdating sa hindi nakakain ng buong araw, para tayo nag-aalala. Something missing sa ating priority. Kaya sabi na Apostol Paul sa Colossians 3:2, set your mind on things above. At gusto niyang iparemind sa atin na kailangan nating i-realize at pahalagahan yung pinakamahalagang bagay. At walang iba kundi ang spiritual na bagay. Kaya nga, pag yung disciple natin hindi nakapag-devotion ng 3 araw, 4 na araw, dapat lalo tayo mag-alala. Ang problema, mas lalo nating pinapalagahan yung katawan na namamatay. Hindi ko sinasabing huwag ka na mag-alala sa pagkain. Huwag ka na mag-alala patungkol sa siyempre, pag yung anak mo hindi kumain ng 2 araw, mag-alala ka talaga. Pero ang ibig ko sabihin, yung malalim na concern. Ang ibig ko sabihin is, magkaroon tayo ng mas concern. Ibig sabihin, may concern ka sa anak mo, hindi kumain, pakainin mo. Pero dapat mas magkaroon ka ngayon ng concern sa pagdating sa spiritual na aspeto ng buhay niya. Kasi tayo, pag yung disciple natin hindi nakapag-devotion, parang wala lang, parang normal lang. Parang hindi tayo nag-alala. Pero pag yung anak natin hindi nakakain ng 2 kainan, paglimbawa, ay, si ano, yung anak ko, kaninang umaga ka lang kumain. Gabi, tsaka hindi ka, tanghali, tsaka gabi, hindi ka kumain. No? Labis tayo nag-aalala. Pero wala tayong pag-alam pagdating sa spiritual. Yun po ang ibig kong sabihin. No? Not just authority. No? Kasabayan po natin ng compassion pagdating sa spiritual. And sabi dito sa 9:36, Mateo, when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary, scattered, like a sheep having no shepherd. So, maliwanag po, sa deliverance ministry, bago natin ipag-pray ang isang tao, make sure tayo, naawa muna tayo. Every time na tayo ay naaawa sa isang tao, no, nagpuplo ang anointing ng healing sa kanilang buhay. And always remember, healing is not just physical. Kasi minsan kasi, napapansin ko dati, based on my experience, pag pinag-pray ko ang isang tao, hindi gumaling, parang worried ako. Parang sabi ko lang, parang feeling ko napahiya ako, feeling ko walang nangyari. Pero hindi ko nakita, hindi ko napansin, hindi ko na-appreciate na yung tao na pinag-pray ko, hindi man siya gumaling kaagad, hindi man siya gumaling. Pero nagsisimba pa rin. Nagsisimba every Sunday. Active sa ministry. Kagaya ba kung lala nyo si Pastor Jan? May sakit pa rin siya. Pinag-pray na siya ni Pastor Jan, pinag-pray siya. Mas sino nag-pray sa siya, tayo, pinag-pray din natin siya, nilians natin siya. Pero may sakit pa rin siya hanggang ngayon. Alam niyo ba ano yung healing na natanggap niya? Pinaka-the best na healing, spiritual healing. Ang lagi kasi nating na-appreciate, yung physical healing. Si Jesus kasi, ang pinaka-the best na healing is yung spiritual healing. Is yung mabago ang buhay ng isang tao. Ang sarap kasi pakinggan yung cancer gumaling. But God is reminding us, the great miracle is the transformation ng isang tao. Galing adikto siya dati, ngayon hindi na. Dati ang dala niya botelya, ang dala niya ngayon, Biblia. Dati siyang adik sa shabu, ngayon adik na sa salita ng Diyos. Yan yung pinakadako. Yan yung pinakamalaking milagro na dapat nating i-appreciate. Kasi ang lagi nating na-appreciate kasi yung bukol na gumaling, yung cancer na nawala, yung buta sa puso na gumaling. Ang pinakadakong Tagalog Bisaya ang pinakamalaking milagro na kailangan natin i-appreciate is yung spiritual. Kasi even Apostle Paul, sabi niya, may tinik siya sa katawan.
Crown of thorns. Ibig sabihin, nagkasakit. Pero ang pinakamaganda pala, may binabago ang puso sa puso ng tao. May binabago ang Diyos sa puso. So dito natin ma-realize, kaya pala sabi ni Apostle Paul, set your mind on things above, not on earthly things. Yung katawan natin, earthly ito. Mas malaking impact sa atin every time nakakita tayo ng testimony. Halimbawa, may diabetes, nabutas ang paa, tapos gumaling. Para sa atin, mas malaki yung milagro yun. At to the point, dumating ba sa punto ng buhay kristyano natin, na mas maging impactful yung sakit, healing sa sakit, kaysa sa isang tao na galing sa kulungan, nga na nagbago na dahil sumunod sa Diyos. Mas, ang sa to kanyo, tayo ay, mas impress tayo, pag ang sakit ay gumagaling. Pag ang sakit ay gumagaling. Hindi tayo impress sa taong binago ng Diyos. At hindi natin alam na yung binabago pala ng Diyos, yun yung dakong milagro. Yun yung pinakamalaking milagro na dapat natin i-appreciate. Ang mas na-appreciate kasi natin is yung healing miracle, physical body. At ngayon, habang pinag-aaralan ko ito, na-realize ko talaga na yung pinakamalaking milagro na nakikita natin is yung dating prostitute, ngayon servant na ng Panginoon. Yung dating mahilig mag-cheat, may kabit, ngayon wala na. So yun pala yung dapat nating mas pahalagahan. Bakit? Eternity. Kasi may mga taong pinagaling ng Diyos, pero nawala din sa Diyos. May mga taong hindi gumaling sa sakit, pero nabago ang puso, gumaling. Spiritually. Emotionally. Lagi po natin tatandaan. No, Jesus did not just discern demons. No, He discerned pain. Kung mapapansin ninyo, ulitin ko po ulit. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Akong balikon. Si Jesus, hindi niya lang na-discern yung demonyo. Jesus also discerned pain. Kasabi niya dito, He saw the multitudes. He was moved with compassion for them. No, ang nakita niya yung paghihirap ng tao. Yung pagdurusa ng tao. Hindi lamang ito spiritual, physical nga bahin. With compassion for them, because they were weary and scattered like a sheep. Ibig sabihin, walang makain, tapos nawala na sa Diyos, tapos yung iba broken, yung iba broken family. Si Jesus kasi concerned siya, hindi lang sa demonyo. No, hindi niya lang nadidiscern, ilang demonyo yan, anong klaseng demonyo yan. Ang nadidiscern ng Jesus, yung brokenness. Kaya sabi ng Bible sa Psalms, the Lord is close to the broken-hearted. To the broken-hearted. Ibig sabihin, ang Panginoon, no, mas nakapokus siya ngayon sa pain. Sa mga taong nasasaktan. Yung mga taong pinaghihirapan. Kasi every time na ikaw ay nagdudurusa, mas lalo kang malapit sa Diyos. Pag malapit ka sa Diyos, mas malapit ka sa pabor. Kagaya ng nanay ko noon, ang nanay ko kasi ang ginamit para maging Kristiyano ako ulit kasi nagkasakit siya at pinagaling din siya ng Panginoon. Nanay ko kasi nagkasakit siya ng stroke. So, under siya ngayon ng PWD. Nanay ko kasi sa abroad, katrabaho sa abroad. Tapos ang nangyari ngayon, nung gumaling siya, under siya ngayon ng PWD. At yung maganda pa, 2023, 2023, nakatanggap yung nanay ko ng 15,000. Sabi niya, simula nung nabuhay ako sa mundo, hindi pa ako nakatanggap ng ganito kalaking pera. Yung libre lang. Kadalasan natanggap ko sa purpose, sabi ng nanay ko, 2,000, 1,500. Pero yung sabihin mong 15,000, sabi ko, bakit mo natanggap yun? Dahil PWD ako. Alam niyo ba yung mga PWD, sila po ay mga broken person? Sila yung mga taong prone talaga sa mga, bully. No? Mas lalo nilang naramdaman yung rejection. Pero tingnan nyo sa mga Jollibee. Tingnan nyo sa mga pila, sa mga government. No? PWD. Sila ay mga priority. Hallelujah. So every time na may brokenness ka, every time na may situation ka na hindi maganda, no? You are highly favored. At dito ko naintindihan, hindi lang pala ito deliverance.
It's all about pain. Hindi ka lang concerned kung ilang demonyo ang nagpapahirap sa kanya. Concerned ka rin kung ano yung nararamdaman niya. Amen. Na every time that you are broken, no, mas malapit ka sa Diyos. Mas malapit ka sa pabor ng Panginoon. Gaya ng isang PWD. Kung mapapansin nyo, yung mga PWD, pag nag-vlog yan, maraming likes yan. Pag nag-vlog sila, yung mga walang kamay, maraming nag-sponsor. Maraming nagpapadala sa kanila. Bakit? They are broken. Dito ko na intindihan, bakit pag isa kang deliverance minister or pastor, leaders, mentor, or primary, or leader sa simbahan, dito ko lagi naintindihan, bakit may mga sitwasyon na ikaw ay masaktan, mabroken. Dahil gusto na, yun pala ang pamaraan ng Diyos para maka-experience mo yung pabor. Kaya sabi ng Bible, the Lord is close to the brokenhearted. The moment na manalangin ka sa Diyos na ikaw, Lord, gusto pong maging mas malapit sa iyo, Panginoon. I want to know you more. Gusto pa kitang makilala, Panginoon. Mag-aalaw ang Diyos ng brokenness. Kasi sometimes, broken ako. Lord, bakit ganito? Sasabihin sa iyo ng Panginoon, hiningi mo yan, anak. Gusto mo maging malapit sa akin? Ang ibinigay ko, hindi resulta. Ang ibinigay ko, formula. Ang gusto natin, 1 plus 1 is 2. Ang gusto natin, yung resulta, 2 blessings. Pero yung formula, problem. 1 plus 1. So, ang hiningi natin, gusto ko pong makilala ka, Panginoon. Gusto pa kitang maranasan, Panginoon. Ang inalaw niya, brokenness. Kasi sabi ng Bible, the Lord is close to the brokenhearted. Amen. Hallelujah. Andyan pa ba kayo? Say heart. Hanapa. Malapit na ba ako magtapos? Thank you, Jesus. Ulit. Jesus did not just discern demons, but He also discerned pain. Yung pain ng isang tao. Yung sitwasyon ng isang tao. Example, katulad ng isang tao na diniliverance mo. After mo ma-deliverance, nakita mo yung sitwasyon niya. Walang pampers, mahirap. Tapos, nung ikaw na nag-deliverance na pastor, may kakayahan kang, kahit may maitulong ka sa kanya. No, hindi mo lang pinalayas yung demonyo. No, tinulungan mo pa siya sa pangailangan niya. Kasi always remember, hindi lang mo ito kapangyarihan. Halimbawa, you are blessed, you are successful sa buhay. Every time na nagdi-deliverance ka, pagkatapos mo ma-deliverance, punta ka naman sa next step. Ano pa ang pwede ko maitulong sa isang tao na yun? Tapos nakita mo yung bahay nila, tapos may kakayahan ka or kinumboy ka ng Panginoon, tulungan mo ang tao na yan. Ibig sabihin, hindi lang po ito power, it's all about compassion. Amen. No, Jesus, He did not just confront darkness, He touched hearts. Hallelujah. Some people needs deliverance, but they also need someone who will not condemn them while helping them rise. So, ang tao, hindi lang nila kailangan ng deliverance, kailangan din nila ng tulong. Pwedeng financial, pwedeng advice, pwedeng mentorship. Amen. Because authority without love becomes harshness. No, kung walang love yung authority, no? Mahirap po 'yun. Spiritual authority is necessary. No, kailangan. No, isa sa mga requirements ng Panginoon yung authority. Kailangan nga may authority. Bago mo dakpin ng isang tao, kailangan pulis ka. Hindi mo pwedeng dakpin na hindi ka pulis. Sabihin mo, hindi, nakita kitang nakaw, dakpin kita. So, ang may authority diyan, pulis. And we are called to comfort darkness boldly. At tinawag din tayo ng Diyos na may authority, tinawag din ng Diyos dapat, no? Para i-confront yung darkness na walang takot. Sabi ng Bible, Luke 10:19, behold, I give you the power, authority over the power of the enemy. But authority without compassion, ito po, hallelujah. Ito po ay warning sa atin. But authority without compassion can become pride. No, disguise as ministry. No, pride disguise. Parang blessing in disguise. Akala mo, blessing galing sa Panginoon, pero hindi pala. But authority without compassion, it becomes pride as minister. Dahil hindi lahat ng manifestation need humiliation. Not every struggling person is rebellious.
Hindi lahat na nag-struggle na tao is rebellious. Sadyang may mga generational curses kasi sabi ng Panginoon sa Exodus, sisingilin ko ang kasalanan ng magulang sa kanyang anak. So minsan, halimbawa, yung mga, halimbawa, upper generation, witchcraft, yung mga lolo nila, yung mga witchcraft, sinisingil sa mga apo. Pinakamasakit is nandun sa apo lahat. Because not every wounded believers needs exposure. Hindi mo na kailangan i-expose siya. Because some people are carrying battles they are never asked. No, may mga battles sila na kinakaharap na hindi nila kayang ma-handle. Because sabi ng Bible, Hosea 4:6, people perish because lack of knowledge. Wala silang kaalam-alam na tinutorture na pa sila ng demonyo. Akala nila normal lang yun. Pero we as a Christian, kailangan, importante yung authority. Hindi ko pa sinasabing hindi mahalaga ang authority. Kasi sa kingdom ng Panginoon, kailangan ang authority. No, sa kingdom mindset, kailangan ang authority. Without authority, hindi po natin mapasunod yung mga demonyo. Ang problema, kung sino pa yung hindi authorized na magkasat ng demon, yun ba ang mas lalong dumadami? Yung mga albularyo, hindi yan sila authorized. Hindi porket marunong ka na mag-deliverance, lalo pagdating na sa mga anting-anting, authorized ka kaagad. Kasi sabi ng Bible, sabi katulad ng ng albularyo. Nakapagkasat sila ng demons, pero yung mga low rank, hanggang doon lang sila, limited sila. Pero we as a Christian, we are not limitless. We are not limited. We are limitless. Hindi na mapunggan. Yan naman. Because sabi dito sa 1 John 4:4, greater is He that is in me, that He is in the world. Deliverance is not about you. Deliverance is all about Jesus is alive. Lagi po natin tatandaan, Jesus is not about you. Deliverance is not about you. Deliverance is all about Jesus. At pinapatunayan niya yung kapangyarihan ng Panginoon hanggang ngayon, dumadaloy pa rin. Hindi pwede tayo ang naitataas. Kasi ganito, yung mga albularyo, may authority. Hindi porket, katulad ng isang tao ba, hindi porket marunong siya gumamit ng baril, authorized siya naggumamit ng baril. Alam niya lang kung paano, sabi pa, kabalo lang siya paunsa niya bungkagon. At alam lang din kung paano ayusin. Hindi porket nakalabit mo yung baril is okay na yun. Okay na, hindi na ako sasali sa training. Rebelde. Tingnan mo yung mga rebelde. Alam mo ba yung mga witchcraft, yung mga albularyo? Rebelde yan. Hindi yan sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kusang ginagamit yung armas. Ginagamit nila yung authority ginamit nila yung kaalaman nila sa deliverance. Mas mabuti pa yung albularyo. Prayerful. May oras na binabantayan na oras para maging effective yung mga ginagawa nila. At yung nakakalungkot pa, mas dumadami yung mga albularyo na nagpapagaling ng may sakit, nagkakasot ng demon, kaysa sa mga believers dahil takot. Takot sa atake. Gumagamit sila ng baril, gumagamit ng baril yung mga yung mga rebelde, pero hindi ibig sabihin na marunong sila gumamit nun ay authorized. Ang authorized lang is police, mga military, mga men in uniform, authorized sila. Kasi hindi porket alam mo na paano gamitin yung deliverance is okay na to. Hindi pwede. Kailangan dumaan tayo ng training para hindi tayo maging rebelde. Kasi ang isang tao, hindi siya dadaan ng training, gagamitin niya agad yung baril, mainit sa katawan. Walang control. Sino-sino lang yung babarilin. And lagi natin tandaan, the goal of deliverance is not to make ministers look powerful. Ang goal ng deliverance is not make ministers. Sino ba yung ministers? Tayo. Para tawagin powerful talaga. Si pastor. Hindi. The goal is to reveal the victory in the mercy of Jesus Christ. Yung pinaka-main goal, kaya nagkakaroon ng deliverance, nangyayari yung deliverance, ang goal nun is to reveal the victory on the cross. At ipakita yung awa ng Panginoon. Kasi sabi dito sa Philippians 4:17, not that I seek for the gift, but I seek for the fruit that increases your account. Si Apostle Paul, hindi niya hinahanap yung gift.
Ang hinahanap niya is yung fruit na nag-i-increase ng iyong account, nag-i-increase ng iyong pagkatao. Kaya nga maraming mga trabahante, kahit may opportunity sa labas na mas malaki ang sahod, hindi umaalis. Ikaw bro, bakit hindi ka umaalis sa trabaho mo? Mas malaki naman sahod dito, sabi niya. Okay na ako dito sa amo ko, mabait na, maalaga pa, di baling maliit ang sahod. Basta tinatrato ako na anak. Ang trato niya sa akin, hindi aso. Kaysa naman doon ako magjo-duty na malaki naman ang sahod, pero ang trato sa amin, aso. Pero dito, pinapakain kami, inaalagaan kami, ina-advisean kami. At dito ko na-realize, hindi mahalaga ang sahod. Ang mahalaga pala kung paano ka itrato habang nagtatrabaho ka. So, yung fruit, yung karakter, yung pinaka-importante, hindi yung sahod, hindi yung malaki ang sahod. Kaya minsan, hindi ka naaalis sa trabaho mo kasi maganda yung posisyon ko dito, maganda yung, sana ako nagtatrabaho ngayon, maganda yung ugali. Okay na ako sa basta ang trato sa akin, anak, hindi aso. Anin mo naman yung times 2 yung sahod, pero ang trato sa'yo, depress ka na nga. Mas lalo ka pa i-depress, ipe-pressure ka pa. Because compassion creates safe place for healing. No, if you have compassion to the lost soul, no, malaking bagay 'yon para sa healing process. Hindi mo lang napagaling, hindi mo lang na-set free yung tao, no? Na-maintain mo pa siya. May future siya. No, some are terrified to open up because they fear judgment. No, kasi marami kasing tao na halimbawa pag ang isang tao na delivered, ang tingin kasi natin minsan may tinatago tong kasalanan. Ay, itong tao na to, hindi to nagbabasa ng Bible. No, tako silang mag-open up, baka i-judge sila. Pero we as a Christian, hindi natin sila i-judge. Amen. Because, biktima lang din sila ng karahasan. Biktima lang, kagaya ba ng isang babae ba? Lalo na pag single mom. Yes, nagkamali sila ng desisyon. Pero hindi nangangahulugan na sila ay malandi. Hindi nangangahulugan na makati silang babae, malandi kang babae. Hindi ganun. No, nagmahal lang sila sa maling tao at sa maling oras. Kaya sabi ko, sabi ng ibang babae, sabi nila, ang gusto ko lang naman is mahalin. Pero hindi porket tatlo na yung anak ko sa iba-ibang lalaki is malandi na ako. No, akala ko yun na-deceive lang ba? Na-deceive lang sa isang lalaki na parang totoong magmahal pero hindi pala. Ganun din sa kaaway, na-deceive lang sila ng kaaway dahil wala sa tamang desisyon, walang nag-guidance, walang pagbabasa ng salita ng Diyos, na-deceive sila. Na demon possess. Kaya to the point, minsan, demonyo ka pala. Marami ka palang demonyo sa katawan, ibig sabihin, masama ka talagang tao. Hindi pala ganun. Kasi si Jesus kasi, no, may compassion. Hallelujah. And compassion is not weakness. Compassion is heaven touching human pain. No, hindi po ito kahinaan. Dahil naawa ka, mahina ka pala. Hindi. Naawa ka, mahina. Hindi ka mahina. No? Compassion is heaven touching human pain. Ang compassion, ito yung tumutulong sa atin para maramdaman natin yung sakit na iba. Discernment must be governed by love. No? Importante yung love. Because some believers become obsessed with detecting demons everywhere while forgetting the condition of the heart. No, ang hinahanap kasi natin yung mga demonyo. Meron pa yan, labas. Pero wala na tayong, kasi minsan kaya hindi umalis ang demonyo kasi alam bakit? Hindi healed ang heart. Sabi pa ng demonyo, may babalikan pa ako. Hindi ako aalis. Bakit? Kaya nagtaka ka, umalis na yung demonyo sa katawan. Bumalik. Bakit siguro? Kasi may naiwang sugat. Ang langaw, babalik lang sa sugat. Kaya nagtaka ka, nung nilagyan mo ng band-aid, walang langaw. Pero nung natanggal yung band-aid, pumupunta na yung langaw. Bakit? Sabi pa ng langaw, babalik ako kasi may sugat pa. Babalikan ko yan. Para sa akin, mabango yan. Pero pag magaling na ang sugat, hindi na yung basa-basa babalikan ng langaw. And always remember, yung mga open doors is yung basag ang puso. Yung mga isugat sa puso, kailangan din nila ng inner healing. Baka may pinagdaanan yan sa pamilya. Ang lagi nating nakikita, yung demons. No? At atuning bantayan balik. Kailangan nating maintindihan ito. Hindi laging demonyo yung hindi yung resulta, yung demons.
ang lagi nating isipin, yung ugat. Kasi si Jesus, bumaba dito sa mundo, hindi niya sinusolusyonan yung resulta. Yung sinusolusyonan niya is yung ugat. Ano yung ugat? Nalaman ko pala, may galit ka pala sa tatay mo kasi ginahasa siya. May trauma. Unless hindi gumaling yung trauma na iyon, hindi siya nagkaroon ng bagong puso. No, babalik yung kaaway. Pag babalik yung kaaway sa sugat, kung sabi ng Bible, kung ano yung nasa puso, sugat, kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas sa bunganga. Kaya pala, open doors. So, ang goal pala ng isang deliverance minister, hindi lamang ito mapalaya sa masamang espiritu, kundi yung kondisyon ng puso. Ezekiel 36:26 ba yun? I will give you new heart, bagong puso, a heart of flesh, willing sumunod sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po, ito po yung last verse na babasahin ko ngayon. Nasa 43 minutes na tayo nag-word. Ang sabi dito, okay lang ba? Gamay? Okay lang ba? Magkan pa ko, padayon ba ta? Amen, amen. Salamat. Thank you sa buhay niyo po. Willing po kayo makinig. Amen. Okay lang. Sige. Amen. Sabi ng Bible, Ephesians 4:15, speaking the truth in love. Importante yung love. Ministry without love. Para kang nagkaroon ng ministry na wala ang Panginoon. Bakit? Jesus is love. God is love. According to 1 John, verse? 1 John. God is love. Kaya ang ministry na walang love, wala ang Panginoon. Kahit mag-tangs pa tayo ng anghel na mga tangs, nakapagpagaling tayo ng sakit, pero wala na yung love. Ando na sa pera. Delikado. Because real spiritual maturity is not just detecting the darkness. Ulitin ko po ulit. Ang totoong spiritual matured is not just detecting the darkness. It is carrying the God's heart while confronting the darkness. No? Habang kinukonfront mo yung darkness, dalang-dala mo yung puso ng Panginoon. Ano ba yung puso ng Panginoon? Compassion to the lost soul. Hindi lang siya compassion sa physical. Compassion din siya kung ano yung nararamdaman. Kasi kung hindi yun mapagaling, hindi magkaroon ng inner healing, hindi siya magpapatawad sa mga tao na nakita sa kanya, hindi siya makalimos sa nakaraan, no? Yung demonyo na umalis, babalik din yun. Kasi sabi sa Mateo 26:30 ba yun? Sabi doon, kung malaman ng masamang espiritu na aalis yun siya, malaman niyang wala pa rin salita ng Diyos, hindi pa rin nakapagpatawad, no, babalik din siya. Bakit? May babalikan ako. Kailangan ma-healed ang puso. Sabi nyo, because anyone can expose. Lagi mo rin tatanong nito. Anyone can expose, but not everyone can restore. Tingnan yung mga abularyo. Na-expose na. Ikaw kapre ka. Ikaw mangkukulam ka. Ikaw duwende ka. Na-expose nila. Totoo naman talaga yun. But not everyone can restore. Hindi nila magagawa na i-restore yung buhay ng tao. Kaya pag pupunta ka sa abularyo, hindi ka magbabago. May sakit ka pa rin. Pwede yung gumaling ka physical, pero hindi ka gumaling spiritual. Danger. Deception of the enemy. Because the enemy, gusto niyang ipakita na magaling ka, pero may sakit sa spiritual. Bakit? Yung spiritual, doon tayo mapapahamak. Sabi ni Apostle Paul, kasi ang tinitingnan kasi ni Apostle Paul yung puso. 6:1, Galatians 6:1. Dito ba ako magtatapos? Mga kapatid, kung may sabi sa Galatians 6:1, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya. So kung may magkasala man sa atin, sabi ng Panginoon, you spirit-filled church, spirit-filled Christians, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong. So tayo yung nasa presensya ng Panginoon, tayo yung tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Kasi hindi lahat ng nakasa out ng demonyo ay nagbalik loob sa Diyos. Kasi bakit? May nabalikan ng kaaway, hindi healed ang puso. Kasi ang puso, yan yung altar sa templo. Kaya nga, kumakatok ako sa puso ninyo, sabi ng Panginoon. Buksan niyo po ako. Buksan niyo ako.
Ngunit sabi niya dito, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit, gawin ninyo ito ng buong mahinahon. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman matukso. So may warning din sa Apostle Paul. Sabi niya, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan, sa verse 2, 6:2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema nila. At sa ganitong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ang ibig ko po sabihin, katulad kanina, yung, yes, napalayas mo ang masamang espiritu. Pagkatapos mo sila maset free, minsan kasi yung problema nila is financial problem, or walang bigas, walang panggatas. Kung ikaw yung nagdi-deliverance minister, may kapasidad ka na tumulong sa tao na yon, or ikaw yung binilis ng Panginoon na may kapasidad ka, no, tulungan mo rin siya sa problema niya. Bakit? Yung simpleng walang bigas, simpleng walang pambayad sa utang, baka yun ang magiging open door na para makabalik sa Satanas. Naintindihan mo yung ibig ko sabihin? Pero wag mo pupilitin. Kasi hindi naman pera ang maibibigay mo sa kanya, kundi pati advice. Godly advice, higit pa na sa pera. Higit pa yan sa pera. Sabi ni Apostle Paul dito, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So, deliverance ministry is not just power, not just authority. It's all about compassion. Awa. I believe, lahat ng pastor dito ay naawa pag nakikita natin ang sitwasyon ng isang tao. No? Kinukubik natin yung mga puso. Dito ko naintindihan, yung tulong, hindi lang ito about authority. Pwede natin silang tulungan. Alam mo, wala silang pampiling pampers. Ito, pwede nyo ito. Pambili ng bigas, 200 pesos. At least, pagkatapos mo makas out, natulungan mo rin sila financial kasi tayo mga tao, hindi lang spiritual na meron tayo. Hindi lang physical. Meron pa spiritual, mental. And deliverance is about, lagi natin tatandaan, deliverance is about restoration. Because Jesus did not just cast out spirit. He restored dignity. Yung mga taong rejected, naging accepted. Yung mga taong ginapos, yung mga taong bounded, become whole. Become whole. Yung mga taong forgotten, no? Hinag ng Panginoon. The tormented, encountered peace. Yung mga taong tinutorment ng kaaway, no? Nakaramdam ng peace of mind. So dito ko naintindihan, the kingdom is not merely about expelling demons, cast outing demons. It's all about revealing the love, freedom, and the nature of Christ. Ano ba yung nature ng Panginoon? Hallelujah. Sometimes the greater miracle is not the manifestation living. Hindi yung lumaya sa masamang espiritu, ay yun na yung milagro. Salamat. But the person finally realizing at ma-realize ng isang tao, pagkatapos niya ma-cast out, ma-realize niya, mahal pa pala ako ng Panginoon. Akala ko nakalimutan na ako ng Diyos. Basahin ako balik. Sometimes the greatest miracle is not the manifestation of leaving the demons. Hindi yung lumabas ang demonyo, yung milagro. Yung pinakamalaking milagro is yung ma-realize ng isang tao na mahal pala, may nagmamahal pala sa akin. Akala ko wala na. Pwede natin yung ating mga ulo, family. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Hindi po pala masama ang authority. Nagiging masama lang ito, Panginoon, kung wala pong love. Walang compassion sa lost soul. Lord, kung dumating mga pagkakataon, nadalhin mo kami sa lugar na less privilege. Hindi lang po authority ang dadalhin namin, Panginoon, kundi compassion. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung kami po ay ginagamit lang po namin yung authority, pero walang compassion, humingi po kami ng kapatawaran. At maraming salamat sa iyong salita. I believe, Panginoon, hiniwa mo po ang aming mga puso, nirebuke mo po kami. Maraming salamat sa gabing ito. Hindi lang po kami natuto, but may binago ka sa aming mga puso, Panginoon. Cast outing demons is not just power. At yung pinaka-danger sa ministry, Panginoon, is treating the wounded souls like spiritual projects. Pero kung ginagawa lang namin collection, ang healing and deliverance, pero hindi namin napadala, hindi na namin na-disciple ang tao na nakasunod ng demons, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito na pinarealize mo sa amin that deliverance without compassion isa pong dangerous, Panginoon. Deliverance without discipleship is like albularyo. Para lang kaming albularyo. Albularyo na nakapagpalayas ng masamang espiritu.
pero hindi nakapagbabago ng tao. Lord, ang iyong salita, nakadesign po ito para baguhin ang aming mga puso. Hindi po nakadesign ang iyong salita para makakuha lang ng information. But transformation. Ang pinakagusto mo, Panginoon, hindi lang gumaling ang sakit, but mabago ang buhay. Lord, patawarin niyo po ang bawat ministers, ang bawat isa. Kung dumating kami sa punto, Panginoon, na-focus kami sa power pero wala na palang love. Lord, salamat dahil niremind mo kaming muli. Hindi lamang ito full authority, hindi lamang ito kaalaman, it's all about love. Dahil kung wala ang love sa ministry, wala po kayo, Panginoon. Because you are love. You are, because God is love. Ang kaya sabi ni Moses sa Exodus 33:15, Lord, kung hindi mo kami sasamahan sa lanang Kanaan, mas mabuti pang dito na lang kami, Panginoon. At parang pinaparealize ni Moses sa amin na without your presence, without your love, without compassion, ang aming mga gawain para lang naging koleksyon. Nagiging basura, Panginoon. Maraming salamat. Authority without love becomes harshness. Yes, hindi masama ang authority, but maraming salamat dahil nilibiyok mo kami, Panginoon. Lord, I declare the impartation of compassion of the lost souls. Kung ano yung ginawa mo sa ministry ko, Panginoon, I declare mangyayari din sa bawat isa. Lord, ministry, at pinarealize mo sa amin na yung ministry, hindi po ito kompetisyon. Hindi po ito paramihan ng members, hindi po ito paramihan ng na deliverance, hindi po ito paramihan ng nakasot na demon, pinagaling ang sakit. Lord, patunggol po ito, maitaas ang iyong pangalan. Ang deliverance, nakadesign pala, Panginoon, hindi para mapuri ang tao, hindi para sabihin, anointed ang pastor nyo. Hindi pala para sabihin, powerful ang pastor nyo. Ang purpose pala ng deliverance, para ipamuka that Jesus is alive. Para sabihin na yung victory na ginawa mo sa krus sa Kalbaryo, hanggang ngayon, nagpapangsyon. Lord, ikaw ang rason, bakit mo kami ginagamit, Panginoon. Lahat ng nangyari sa ministry namin, lahat ng tagumpay, Lord, tinataas namin lahat sa iyong trono, Panginoon. Lahat ng nagawa namin sa ministry, Lord, wala po sa amin dito. Sa iyo po ito lahat. At ikaw ang may taas. All glory, honor, adoration belongs to you alone. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Yeshua, mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba tayong sumigaw? Amen. I am blessed. Amen, amen. Thank you, Jesus. Amen. I am blessed. Hallelujah.